Eh dito, government official na, nagpaparescue pa eh. Imagine po ninyo, hindi po yan magpaparescue yung mga Pilipino dyan. Kasi isa sa kapalaran nila yung kanilang kalagayan sa Israel kaysa bumalik sa Pilipinas na walang pagkikitaan. Be decisive naman. Tinatago nyo lang eh. Panay kay Duterte pa rin. Wala naman talaga kayong contingency na dito meron na nakahanda. Meron na. Nung panahon ni Duterte, ilang beses natin narinig yan, pag may kaguluhan dyan, nire-report nila eh. Yung contingency, pati kwento. May truck na maghintay dito. Yung mga ayaw na lang talaga umalis dahil ayoko umalis. Ang pinagtutunan ng pansin ng media yung mga viral videos. Viral videos na walang katotoran, di ba? Yung mga nagpapagewang-gewang na motorista, okay naman yun, pero hindi yun dapat yung ano nyo. Inaasar nila ang Duterte yung Tatay Badong pinagtitripan. Sa tingin ko, maano pa rin yan eh. Kasi hanggang June 30 naman eh, di ba? Sa tingin ko, madideklara double standard sa impeachment, ayuda pa more. Kaso wala na yata sila pang ayuda eh. Kulong na yung polis na DDS, ayaw nila tigilan. Kawawa, no? Talagang ganun, no? Tindi talaga nito, no? Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, no? Talagang daming bumibira, okay lang. Nagmumukhang tanga lang yung bumibira kay Tatay Digong eh. Hindi pinapansin eh. Pag pinagsalitaan ni Tatay, binibira lang. Dapat ganun lang naman eh. May bumibira sa inyo, birahin nyo lang din. Yan yung Duterte. Bumibira si De Lima, bibirahin din si De Lima. Bumibira si Trillanes, bibirahin din. Kaya masarap po yung ganun eh. Boss Bad sa interview kay Marcos regarding sa repatriation ng OFW. Wala pang plano, bahala daw muna ang mga pamilya ng OFW mag-rescue. Yun nga eh. Repatriation, di ba? Unlike kay Tatay Digong, wala pang digmaan, no? Pwede na kagad. Tatay Badong tanong, bakit nakakantok ang mga prosecutor, lawyers, De Lima, Jokno, Jerbil? Ayan. Boss Bas, ngayon lang ako nakakita ng presidente na walang kwenta. Hindi naman, in fairness, ako magiging objective po ako Lahat po ng presidente, ganyan naman. Ang problema lang ni BBM, sinundan niya si Tatay Digong eh. Hindi, ang hirap dapat ang diskarte ni BBM, ituloy lang. Tuloy mo lang yung ginawa kasi ang ganda nung yung legacy ni Tatay Digong, mahirap burahin yan. The best thing you should do, yun nga, yung pinangako mo, di ba? Tutuloy ko. Kung tinuloy mo, wala ka sanang problema. Hindi mo na kinakailangan ng blueprint eh. Hinangaan na nga eh. Nasa taas na tayo nung si Tatay Digong pa, tapos nag-slogan ng bangon muli, nasa taas na tayo, yung pala babagsak muli sa ginawa. Pwede namang iba yung babangon, yung mga nalugmok, yung mga magna na hindi nakapagnakaw for 6 years ni Tatay Digong. Yun yung bumangon talaga. Boss Bas, pwede bang mag-file ng complaint sa Supreme Court ang Duterte yun? Alam ko po meron na silang pinail na reklamo. Apaka-inutil talaga ni Bangag. Antayin niya pag mapulbos mga Israel bago ilikas. Boss, nice hotel yung sinabi mo, no? Hindi. Dream World. Hotel Dream World. Nakikialam na daw Trump, Tatay Badong para huminto na gera. Putya siya nga. Buhat nung daw po siya, lumakas na loob na Israel, di ba? Baka makuha ka sa GMA, Boss Badong. Wala na po sa akin yan. Okay na ako rito. Hindi po ako mapangarapin na ganun. Hindi po kami pang GMA.
Hindi po kami yung pang mainstream. Kasi, syempre, ang dami po nag-a-apply sa kanila eh. Ang qualification ng ngayon, mga ganyan, syempre, ano ka, no? Honor student, di ba? Tapos, ang linya mo talaga, broadcasting. Yung mga narito, gusto na rin nga lumikas. Nasa gitna lang kami ng Iran at Israel. Saan ka ba? Saan ka ba nakabase? Baka makuha ka sa GMA Boss Badong. Hindi, wala na po sa akin yun. Sa akin gusto ko lang to, maiangat lang namin yung radio program na yan. Magkaroon lang kami yung maiba ba, maiba naman, hindi yung as usual na basa balita. Yung may dating, baka makuha ka. Boss, buti di kami numulto dyan, panaylipat ng hotel mo. Hindi po ako nag-ano sa hotel. Sa Teachers Camp nga, di ba, lahat ng tao ron nagsabi, sa Baguio, yun daw ang pinakamultuhin. Pucha, talagang challenge ko sarili ko talaga, mag-isa lang ako, ano yun. Meron kasi doon, kwarto, meron naman yung uupa ka ng isang parang bahay. Kaya tipid doon, yung pinakamura eh. Yan, hindi alam na teknik yan ng mga tao nagpupunta ng Baguio. Kung saan-saan sila nagpupunta ng mga yung tawag doon sa pag nagpupunta ka ng Baguio, yung hindi hotel. Pero mas mura sa Teachers Camp. Boss, pag natapos po ng team ni PBBM, pwede po ba siyang sampahan ng kaso at makulong sa ginawa niya kay Perardi? Kumukulo talaga dugo ko. Pwede po. Kaya nga, ini-insure nila yung susunod sa kanya hindi si BP Sara, di ba? Yun yung target nila eh. Tatay Badong, di ba, Lasal ka, Ateneo, huwag ganun. Ang delivery dyan ganito. Kala ko pumasok ka sa Lasal. Pumasok para magtinda ng fishball. Pinalabas nga din ako agad eh. Mas pwede bang sampa ng kaso si Recto sa mga pinagagawa niya sa pera ng bayan? Pwede naman. Kaya lang kasi ang hirap po magsampa ng kaso, lalo na kung hindi ka abogado. Magastos. May Diyos po sir, alam ko mananalo ang kabutihan. Tiwala lang tayo. Ako di lang kay BBM kumukulo, pati sa mga fanatics sa kanya. Yan po ang sabi ni Shuni. Ayan. Boss Bad, sa palagay mo, sino kaya ang lalagay ayuda sa ICC? Sino kaya naglalagay ng ayuda sa ICC? Mga bansa po na kanluranin. Pwede rin magdo-donate ka lang sa kanila. Target nila si BP Sara Pro. Nung nakita nila mga abogado ni BP, parang ayaw na nila ito lang. tingin ko i-dismiss eh. Madi-dismiss yan eh. Pag nariyan na si Marcoleta, di makakaporma yan. Boss, ba't sa palagay mo, sino kaya naglalagay ng ayuda sa ICC? Konting tiis lang tayo, matatapos din ng mga kawalang yan ng admin. Parang pag nakaraos tayo dito, no, siguro ang saya, no? Ang saya siguro natin, no? Attend tayo ng victory party. Kailan ba yung 10-day deadline kung saan sasagutin ni Ate Inday yung impeachment summons niya? June 21, pero dahil Sabado, kaya nausog ng Monday. Pero sabi nga ni attorney, yung spokespo ng impeachment court, pwede naman palang hindi sagutin ni BP Sara yun. At pwede niyang ang sagot nila ay pinapadismiss yung kaso. Ayun. Nawa makalaya lang or approve ang interim ni tatay in his last phase of his life. Correct. Yung araw na matapos ang termino ni Bangag, magdidiwang ang buong sambayan ng Pilipino. Sabi ng makakaliwa, gusto ng taong bayan ang impeachment, wala pang libo nung nagrally sila. Habang yung rally na ANC, milyon, yun ang taong bayan. Hindi sila marunong tumingin ng, masyado silang self-centered eh.
Sila yung taong bayan, sila yung nakakarami, sila yung mamamayang Pilipino. Eh, kayo pala yun eh. Bakit talo kayo? Bakit kayo talunan? Hindi, actually si Tatay Digong, tuwan-tuwa yung ICC nung huli dahil may nililitis sila eh. Kasi wala na magdo-donate sa kanila pag wala na sila nililitis eh, di ba?